Good morning, good evening sa ating lahat. Saan man kayo sa dako ng mundo, mag-ingat po tayong lahat. Ako'y may kwento lang sa inyo at ito'y base sa aking nasaksihan at naranasan. Baka sakali may mapulot kayong aral, pakinggan nyo na lang po. Especially dun sa mga aplikante na papuntang abroad, kailangan mag-ingat tayo. Itong kwento ko ay base sa aplikante. Isang araw, doon sila sa nagmula sa may Buendia, Makati, Buendia, LRT. Sumakay siya ng jeep. Tapos may nakasabay siyang isang lalaki. Sinusundan pala daw siya noon. Kwento-kwentuhan. Doon daw sila nag-apply ng papuntang abroad. Isa lang daw ang agency nila. Kung saan pumunta yung babae na yon, doon din daw siya pumunta, sabi ng babae na nagkwento sa akin. Kasi habang ako'y naka-duty doon sa may isang commercial building, lumapit sa akin yung isang babae na umiiyak-iyak dahil nga 20 minutes na daw inaantay niya yung lalaki na pumasok doon sa area kung saan ako na kabantay. Yun. Sabi ko, sino ba yung lalaki na yon? Hindi daw niya kilala. Ba't may naantay? Hindi mo naman kilala pala. Kasi kinuha daw yung kanyang cellphone. Tapos, ang iniwan sa kanya ay folder na may lamang pera daw ang laman nun. Yan. Iniwan sa kanya, nagpalit sila. Kukunin lang daw sa taas sa bahay ng lalaki, yun ang paalam. Antay ba ako dito, kukunin ko yung kukunin lang ako sa taas. Pero ako ng cellphone mo, iiwan ko to sa iyo. Mga papers ko yan at saka may pera. Ayun. Sa madaling salita, nagtiwala kaagad ito si babae. Kasi kasama daw niya doon mula doon sa Buendia, papuntang Vito Cruz, doon sila bumaba. Yun, hanggang sa nakarating doon sa pwesto ko. Yan. Sabi ko, kung 10 minutes, 20 minutes na, hindi pa bumabalik, alam na. Nabudol ka ate, budol. Yan. At saka itong binabantayan ko, hindi ito condominium. Paano siya aakyat dito? Wala naman tong second floor, third floor, wala naman taas to, ground floor lang naman to. Yun. Ayun, naiyak-iyak siya. Dahil nung tiningnan niya yung folder na yun, mga papel lang yung laman, papel. Tapos nakita niya, bandil-bandil na kunwari pera. Yung pala, mga ginupit na papel na hugis pera. Yun ang laman. At may nakaibabaw na 100 lang. Pagtingin mo nga, pera. Pero yung sa ilalim, mga papel na ginupit-gupit. 100 lang naman ang pinakatotoo doon. Yun. Yan ang mga diskarte ng mga bodol-bodol gang. Kakausapin kayo, kukunin yung tiwala nyo, yung loob nyo. Yun. Sana wag basta-basta magtitiwala. Huwag ibibigay yung gamit nyo, personal yung gamit, huwag nyo ibibigay. Kahit ano pa naman kapalit yan. Parang nasilaw si ate doon sa bandil-bandil na pera. Magtiwala ka agad kasi kasama niya mula doon sa agency daw. Yun. Base sa kwento nung lalaki. Isa lang daw ang agency nila. Yun, nabudol. Kaya mag-ingat ang lahat, lalo na yung mga kababayan natin galing probinsya na nag-a-apply ng papuntang abroad sa Maynila. Mag-ingat po ang lahat. Okay, sana may natutunan kayo at maging vigilant. Be vigilant. Okay? Thank you.